604. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Biyernes. Uy, Biyernes 13 pala ngayon na Mother. Ano naman? Araw ng Biyernes at 13 ng Pebrero 2026. Sa ulo ng ating ACS Balita. Pilipinas pinarangalan bilang Best Retirement Destination sa Asia ng nangungunang Sea Travel Platform. Benteng bigas, meron na program ng DA palalawakin sa Metro Manila. Concert Against Corruption ikinakasa sa Pebrero 21 para buhayin ang diwa ng EDSA. Burol ni dating House Speaker Jose De Venecia. Nagmistulang reunion ng mga dati at kasalukuyang opisyal ng pamahalaan. Driver ng kotse na nakabundol sa estudyanteng tumalon sa LRT1 pinalaya na. Hindi nakakasuhan ng ama ng biktima. At food vlogger patay matapos kumain ng devil crab sa Puerto Princesa City, Palawan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. ating ACS Good News. Pinarangalan ang Pilipinas bilang Best Retirement Destination sa Asia sa 11th Tripzilla Excellence Awards 2025. Ang parangal ay ginawad ng Philippine Retirement Authority, PRA, noong Pebrero 11 bilang pagkilala sa bansa dahil sa pambihirang abot-kayang presyo, warm hospitality, marami ang marunong mag-Ingles at mga lugar na madaling mapuntahan ng mga retirado. Ayon kay PRA General Manager at CEO Roberto Zobrado, ang award ay sumasalamin. Oy, Dr. Jessica D, wala pa ba tayo dyan? Mother, wala pa ba tayo dyan? Ito daw po ay sumasalamin sa higit pa sa international recognition, kumikilala sa isang bagay na mas malalim pa kaysa sa isang titulo, nagre-reflect sa tiwala at sumasalamin din sa karanasan at higit sa lahat ay sa mga tao. Welcome naman kay Tourism Secretary Cristina Frasco ang ibinigay na parangal sa Pilipinas. Totoo naman kasi, alam mo, Mother, pag pumunta ka sa ibang mga bansa, hindi, wag na tayong lumayo. Dito na lang sa Hong Kong. Hong Kong, di ba maraming Pilipino nagpupunta sa Hong Kong? Napakamahal na sa Hong Kong eh. Ay, napakamahal. Lahatin mo na. Mula sa pamasahe, pagkain, hotel, ay napakamahal. Ang Pilipinas, bagamat marami tayong mairereklamo sa Pilipinas, pero marami din tayong mga dapat ma-appreciate. Alam niyo po ba kung sa Singapore na lang, Mother. Ang Singapore, isa rin sa pinakamahal na syudad para mabuhay ka sa buong mundo. Isipin mo, ang palitan ng piso sa isang Singapore dollar ay, kung di ako nagkakamali, 42 na ngayon eh. 42.
Ay, mga taga Singapore dyan, uy, nakapanood dun sa nangyari sa Lucky Plaza, ano? 42 pesos per 1 Singapore dollar. Sa Singapore hindi ka makakapagkape. Hindi ba lalo ito si Yuel, mahilig magkape to. Mahilig magkape. Pag nagkape ka sa Singapore, maswerte ka pagka nakabili ka ng kape na 4 Singapore dollars lang paring Ray. Maswerte ka pag nakadali ka. Pero sa mga pumunta ka sa coffee shop, pangkaraniwan na mga 6 to 7 Singapore dollars. Magkano yun? Sa 40 na lang. Halimbawa, 7 Singapore dollars times 40, that's 280 pesos. Dito sa atin, makakapagkape kaya sarap-sarap ng kape. 100 pesos, nagrereklamo kape. 'Di ba? Ang mahal naman ito. Ito, 280 pesos. Siyempre, ang ending nun magkano ba sweldo doon? CS Balita. Saka very warm talaga ang mga Pilipino sa totoo lang. Kahit saka magpunta sa iba't ibang panig ng mundo, ang mga Pilipino ay napakasarap na kahuntahan. Mura na, magaling pa. Yun, ganun sana. Alas 6:11 na umaga, palalawakin pa ng Department of Agriculture ang benteng bigas. Meron na outlet sa Metro Manila upang mas maraming mamamayan ang mahatiran ng mas murang bigas. Layunin ng nasabing inisyatiba na gawing mas abot kaya ang bigas, partikular na para sa mga vulnerable sector ng lipunan sa Kalakhang, Maynila. Tiwala si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. sa pamamagitan ng naturang hakbang, mapapagaan ang pasanin ng mga pamilyang Pilipino at mapapatatag ang food security ng bansa. Nabatid na target makamit ng ahensya ang full-scale expansion ng benteng bigas meron na program bago matapos ang March 2026. Muling binubuhay ang diwa ng mapayapang People Power Revolution sa pamamagitan ng People Power 40 Kick-Off Concert na gaganapin sa Pebrero 21 sa Quezon Memorial Circle. Bitbit ng konsyerto ang temang awit at aksyon kontra korupsyon na layong palakasin ang laban ng mamamayan sa katiwalian. Ayon sa mga organizers na Mayors for Good Governance o M4GG at Kaya Natin, layunin ng event na ipaalala sa publiko na ang pagkakaisa at tapang na nagbalik ng demokrasya noong 1986 ay maaari pa rin maggamit ngayon upang isulong ang transparency at good governance. Ay, Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga. Uy, birthday nga pala ni Engineer Tony Nanggel bukas, February 14. Happy birthday, Engineer Tony Nanggel. Samantala, nagmistulang reunion po ng mga kasalukuyan at dating opisyal ng pamahalaan ang lamay ni dating House Speaker Jose De Venecia sa Heritage Memorial Park sa Taguig City. Dumating sa burol ang mga mambabatas na nakasama noon ni JDV sa Kongreso. Gayun din ang mga leader ngayon ng 20th Congress, kabilang sina Speaker Bogie D at Senate President Tito Soto. Isa rin sa nakiramay at nakidalamhati sa mga naulila ni JDV ay sina MBC Chairman Fred Elizalde at ang misis nitong prima ballerina at artistic director Lisa Macuja Elizalde. Ihahatid sa kanyang libingan ang yumaong dating speaker sa Pebrero 18. Pinagtibay na rin ng Kongreso ang isang resolusyon na nagbibigay pagkilala kay De Venecia at itinakda ang memorial service para sa kanya sa Lunes, Pebrero 12, ganap na alas 10 ng Pebrero 16. Yung Lunes, ganap na alas 10 ng umaga. Si JDV ang nag-iisang miyembro ng Kamara na naging speaker ng 5 beses mula 9th Congress hanggang 14th Congress. Nung bagong-bago akong reporter, kung di ako nagkakamali ay 1995, na-assign ako dyan sa Congress. Speaker na doon si JDV, si Speaker JDV, na i-cover ko rin po yan. Talaga namang
Ang sabi nga nila ito hindi sa negatibong paraan salita o kahulugan to ha. Si JDV daw, ang tawag daw diyan ay Speaker Joe De Bola. Joe De Bola. Kasi mambobola. Magaling siya manalita. Journalist yan mamamahayag yan no. Naalala ko minsan, magandang umaga kay Congressman JJ Romualdo ng Camiguin at gayon din kay Defense Secretary Gilbert Teodoro. Dumating po yung pagkakataon na naalala niyo po nung ipinapa-impeach si dating Chief Justice Hilario Davide. Naalala niyo tuloy si Hilario Davide, no? Ipinapa-impeach ng mga congressman sa pangunguna ng Nationalist People's Coalition si JDV. Siyempre, medyo humarang itong si JDV. Alam mo na, may mas malawak na dahilan, may mas malalim pang dahilan doon, ano? Nagtatalumpati sa floor itong Gilbert Teodoro. Galit na galit kay JDV. Nandun sa nagpipreside si JDV, no? Mother, nagpipreside si JDV. Galit na galit. Halos murahin ni Gilbert Teodoro tong si Speaker De Venecia. Then nung nag-break na, baba na si JDV na gano'n. Ay, yung mga naghahalubilo yung mga congressman. Nakita si JDV sa si Gilbert Teodoro. Nagkalapit. Sabi ni JDV kay Congressman Teodoro noon, "Oh, Gilbert, how's my favorite inaanak?" Paano ka magagalit sa tao na yun, ano? Paano ka magagalit kay JDV? Murahin mo man siya, kung ano man ang sabihin mo sa kanya, pagka magkalapit na kayo, ikaw na, bubulahin ka na niya. Magaling siyang magsalita. Kaya nung panahon ng 1998 elections, di ba, umiikot ang mga, magkalaban sila ni Erap may tinatawag na campaign sortie. Ang nagkukwento naman sa akin ito yung mga reporter na nagko-cover sa kanya. Pagkagaling daw ng Pangasinan, ito sinasabi ni Speaker. Pagpunta ng Ilocos, ito sinabi. Pagpunta ng La Union, ito sinasabi. Pagtatayo ng airport, kinukwento niya, magtatayo tayo ng airport dito sa La Union. Tapos pag Ilocos, magtatayo tayo ng airport sa La Union. Sabi daw kay Speaker nung mga kasama, "Mr. Speaker, naipangako mo na yan sa Pangasinan. Naipangako mo na yan." Sabi mo, tabi-tabing probinsya, puro may airport. Ay, nako, nakakatuwa lang. Pero pag i-interviewin natin yan, Jerry, Anthony, how are you? Congratulations and good morning to your millions of listeners. Congratulations to your very popular program. Manay Gina De Venecia, magandang umaga po. Nakikaramay po kami. Sabi nga ang lamay dapat hindi ganong kalungkot kung ganito namang nakabuo na ng kanyang legasiya ito si yung isang pumanaw. Kaya ang tawag sa isang lamayan at pati sa paglilibing ay celebration of life, ano? Bagamat malungkot na mawawala sa piling mo yung mahal mo sa buhay, pero you celebrate the life of the departed, ano? So kaya marami ang pag-uusapan na lang diyan, kaya masaya yung lamayan diyan. Ang pinag-uusapan kung ano-ano yung mga karanasan nila with JDV nung siya ay nabubuhay pa. Alas 6:18 na ng umaga, susunod Tito Bo. Oy, tama ito. Yun daw pong driver na nakasagasa sa lalaking nahulog mula sa LRT1, pinalaya na. Ayan. Mamaya rin kausapin nga natin yung LTO, no? Kausapin natin ang hepe ng LTO, Marcos pa rin na Lakanilaw. Itanong nga natin yan, abogado ba si LTO Chief Marcos pa rin Lakanilaw? Tanong natin sa kanya, bakit ba
Bakit ba kahit minsan hindi mo naman kasalanan na motorista, pero ikukulong ka pa rin pagka may nasugatan o may namatay sa isang traffic accident. Yan at iba pa sa pagbabalik na ACS Balita. 6:19 ng umaga. DZRH number. Maganda morning! Anong araw today mga kumbatsero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit at nadumingit mantya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Ang 2x2, Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, Tatay Bonnie Aporo, lakyam, yap, sihon, 6:24 ng umaga. Tuloy ang mga balita sa ACS Balita. Pinalaya na mula sa custody ng pulisya ang driver na nakasagasa ng lalaking nahulog mula sa LRT-1. Hindi matapos magsumite ang ama ng biktima ng isang notarized na sulat kung saan nakasaad na hindi na sila magsasampa ng reklamo laban sa driver. Matatanda ang isang estudyante ang tumalon sa mataas na bahagi ng FPJ Avenue LRT Station sa kanto ng Muñoz noong Miyerkules kung saan dumadaan ang mga sasakyan. Kaya't nang tumalon ang biktima, nakaladkad siya ng isang kotse. Isang sikat na food vlogger at influencer ang nasawi matapos kumain ng nakalalasong devil crab sa Puerto Princesa, Palawan. Kinilala ang vlogger na si Emma Amit, 51 anyos, na nakuha pang mag-vlog sa kanyang social media account habang nakangiting kumakain ng kakaibang uri ng devil crab. Binidyohan din ni Emma kung paano niluluto sa gata ang mga alimango noong Pebrero 4. Ngunit matapos kumain, sumama na ang katawan ni Amit, hinimatay at nakumbulsyon, kaya kaagad isinugod sa ospital. Sinabi ng mga matatandang residente sa Puerto Princesa na hindi nila kinakain ang devil crab dahil sa taglay nitong lason. May hinala ang mga otoridad na ang nakain ng food vlogger ay isang uri ng devil crab na toxic at nakamamatay. Panawagan ng pulisya sa mga vlogger, huwag isakripisyo ang kanilang buhay para lang magkaroon ng content na ipinopost sa social media at makakuha ng milyong views. Totoo to, no? Parang dumadami na yung, ano ba tawag, Jeric? Ano tawag dun sa maraming kinakain? Yung kain ng kain? Mukbang. Hindi ba yung kumakain ng katakot-takot na pagkain, kakain ng isang buong lechon de leche, ano? Tapos ay nako grabe. Yung ibang mga napapanood natin, ilan na po ang nadisgrasya dyan? Pagkatapos kumain namatay. Kasi nga, nakakuha ng maraming views, maraming nagiging tagahanga. Lakas kang kumain ring vlogger na rin. Ayun, ganun ang nagiging itsura. Maraming ang followers o maraming ang views, pero alalahanin natin, meron pong kapasidad o hindi pwedeng yung katawan natin ay saksakan natin ng katakot-takot na pagkain, lalo na kung hindi naman malusog ang ating pangangatawan, ano? Ito, hindi naman natin sinisisi yung kumbaga namatay na nga, ano? Sinasabi lang natin, ito yung general na discussions marahil doon sa mga nagko-content, yung bang alang-alang sa pagko-content o yung kasi yan na masarap sa pakiramdam na marami kang views, di ba? Ang dami kong views, ang dami kong likes, million views, no? Pero ano ba yung ginawa mo sa sarili mo, no? Actually, hindi lang sa pagkain Hindi ba kaya nga may nadidemanda? Dahil sa views, kung ano-ano ang kino-content, nakakapanirang po din na sa kapwa, sikat ka naman, nagmumura ka, mura ka ng mura ka ganito, ang daming nanonood sa'yo,
Wala nawalan ka na ng sense of responsibility nun. Yun nga po yung binabanggit natin. Tinan nyo ha, pareho lang Ito, kung meron kang sense of responsibility sa sarili mo, tungkol sa kinakain mo na ipinapakita sa social media, sense of responsibility sa content mo, halimbawa sa political content, o kaya content mo tungkol sa kapitbahay mo na puro paninirang puri ang ginagawa mo, wala ka namang pruweba at wala ka namang pakialam kung siya nagjapayuki o kaya naman may jowa siyang Singaporean. Wala ka nang pakialam dun pero kinontent mo yon, dinimanda ka, nakulong ka, ngayon iyak ka. Sabihin mo, hindi, karapatan kong magsalita meron akong freedom of speech Loko. Hindi absolute ang freedom. There is no such thing as absolute freedom. Kapag if you trample upon the freedom of others, ibig sabihin, hindi na freedom yon, hindi na rights yon. Yan yun, Kaya, ba't ba, kung saan tayo napunta, sa pagkain. Mabalik tayo sa pagkain. Ano ba ulam nyo ngayon? Siyempre, munggo. Biyernes Alas 6:29 ng umaga, naimbag gabigat kada kayo amin na po, agreeing kayon, gising na. Tiniyak ng Pangulong Bongbong Marcos na makaaasa ang mga magsasaka ng mas mabilis na access sa mga technology, training at iba pang suporta mula sa pamahalaan. Ginawa po ng Pangulo ang pahayag sa inaugurasyon ng Mahayag Dam Project sa Zamboanga del Sur. Ayon kay PBBM, nagpapatuloy ang mga inisyatiba ng administrasyon para maiangat at mas guminhawa ang buhay ng mga Pilipinong magsasaka. Gihit ng Presidente, ang rehabilitasyon ng Mahayag Dam ay isang magandang halimbawa ng Build Better and More program ng pamahalaan. Higit 3,000 mga magsasaka niya sa lugar ang mabebenepisyohan ng mas pinaganda at mas pinatibay na Mahayag Dam na inaasahang magre-regulate ng daloy ng tubig sa Salog River at magsusupply ng irigasyon sa mga palayan. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, Achi, Mr. Jalomtang, lakyam po 6:30 na ng umaga sa mga taga-barangay Moonwalk Parañaque. Ayan, sa mga naglalakad sa buwan dyan, Moonwalkers. Ayan, Moonwalk Parañaque ay lakasan nyo na yung mga radyo. Dapat nakatuto kayo sa DZRH. Lakasan nyo na po ang inyong mga radyo para mapansin kayo ng isang mama kasama ang kanyang tropa na namimigay ng salapi at ng iba pang mga regalo. At syempre ang ating word of the day. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang ating word of the day sa umagang ito ay dynasty. Ayan, dynasty. Yung dynasty na yan saan ba na nag-umpisa yan? Dynasty, Jeric. Nung sinauna pa yan di ba? Actually, ang dynasty nag-umpisa kahit sa Bible pa, di ba? Sino ba? Ang hari ng Israel, si King David. Ang sumunod sa kanya, si Solomon. Di ba? Puro mga dynasty yan Sunod-sunod Kaya sa China, merong Ming Dynasty. Ayan, kung ano-ano mga dynasty, di ba? Kasi nga, pagka yung leader ay nagkaroon ng supling, gusto na nilang tuloy-tuloy yung lahi na nangunguna sa isang bansa. Kaya lang sa atin sumobra. Sumobra. Sabay-sabay na namumuno sa bansa. At ayaw nang bumitiw. At ang nangyari na sa iba, bagamat hindi naman sa lahat, ang nangyari na sa iba, ang ginawa na pong kabuhayan ay politika. Hindi na hindi na namasukan, hindi na nag-isip ng ibang hanap buhay. Wala nang ginawa kundi pamumulitika na. Siguro bagong uha pa lang nung anak, umuuha pa lang yung anak, magiging barangay chairman niya nga anak. Maganda uha Ayun siya, uha!
ito, magiging konsihal yan. Ito, magiging mayor sa susunod na. Anak ng baka, oh. Hindi po ba? Tama, pati SK. Kaya pagpunta mo sa isang lugar, alam ba, sinabi mo, itong lugar na to, sa probinsya na to, mga ganito yan. Mga De La Cruz dyan. Yan. Ito sa lugar na to, mga Cabral dyan, sa Cavite, mga Cabral dyan. Kumbaga parang, ang may-ari na ng mga bayan-bayan, probinsya, yung pong isang partikular na pamilya, which is wrong. Nawawalan po ng oportunidad ang iba na higit na magaling o mahusay na magsilbi sa kanilang mga kababayan. Yun po ang kasamaan ng dynasty. Pero sa kabilang banda naman, meron pong mga magkakamag-anak na naninilbihan na napakaganda ng pamamalakad sa isang lugar na kahit na mamarkahan pa yung isang lugar na ito mga taberna dyan ayun, taberna, magagaling yan yung ikang gobernador dyan sa lugar na yan, taberna, naku. Yung ikang mayor sa lugar, naku, taberna, dapat yan maging senador yan baka sabihin, hindi lang dapat sa Nueva Ecija, dapat sa ayun, may mga ganun. Dahil sa galing, may magagaling naman talaga. Kaya lang, natatakpan po ng mga impacto yung mga masasama. Ayun. Kaya, alam niyo po ba na ang banner story ng mga dyaryo ngayon, Manila Bulletin, 31 business civic groups demand genuine anti-dynasty law. Ito. Ano pa tong dyaryo na to? Inquirer, anti-dynasty bill tested through consultations. Ayan. At sa consultation, maraming mga kababayan natin ayaw buwagin yung dynasty dahil malaki daw na itutulong sa kanila. Eto pa. Business, civil society groups want tough dynasty law. Sa madaling salita, nagkakaisa po ang maraming mga Pilipino sa pagbuwag sa dynasty. At yan po ay dahil sa sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na gusto niyang magpasa ang Kongreso ng anti-dynasty law bago mag-June 2026. Pag nagawa yun ng Pangulong Bongbong Marcos, nakaw, pagka may pinipirmahan siyang anti-dynasty law, ang totoo nun, kahit na isa lang, kahit na marami pang mga pagkukulang o sabihin natin hindi pa perfect ang isang anti-dynasty law, basta merong maumpisahan, okay na sa atin. That's a legacy para sa administrasyong ito. Oras po natin, Lakyam Samgohun, 6:35 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check is brought. Lang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. 31 business groups at civil society organizations ang nananawagan para sa isang tunay na batas laban sa political dynasties na may mas mahigpit na safeguards upang labanan ang katiwalian. Sa kanilang joint statement sa pangunguna ng Makati Business Club, nagbabala ang koalisyon na ang patuloy na pamayagpag ng mga political family ay lalo lamang magpapalala sa korupsyon, hindi pagkakapantay-pantay at kahirapan. Inuna ng grupo ang House Bill 6771 na inakda ni na House Speaker Faustino D. at Ilocos Representative Sandro Marcos na hindi umano maituturing na isang tunay na anti-dynasty law, kundi nagbibigay daan pa upang magpatuloy sa kapangyarihan ang mga magkakamag-anak sa politika. Ito ay dahil pinapayagan ng House Bill 6771 ang succession, switching, substitution at rotation
sa loob ng pamilya. Isyu ng bayan, katotohanan. Dos por dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Take a little walk to the edge of town and go across the track. Hi. Viaduct looms like Maganda morning. as it should. Magandang umaga, bayan! Fires in the humming. Ito po si Anthony Taberna. We are never Humahabol si Jerry Baha. way across the bridge. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Black Totoong Friday na kasi eh. right hand. Opo. Ngayon po ay Friday the 13th. Oy, ingat ka paring Ray ha. Mag-ingat ka sa pagmamaneho mo. You in his arms. Pauwi na to si paring Ray. Yeah. Boy, Sana po ay ayos na ayos lang kayo dyan. Sweldo na ngayon, di ba? Mother, sweldo na. we lie. Ayan, kasi ay araw po ng sweldo ngayon. Kaya malamang In the ang ating mga kababayan, especially sa mga misis, home be ang lambing-lambing siguro ni misis ngayon. he's a Ang tinutukoy natin yung old school na misis ha, yung old school na misis na plain housewife. Ayan, plain housewife. Yung bang pagdating ni mister, pagka-araw ng sweldo, talaga namang malayo pa sinasalubong na si mister, ano, mother. Tapos umahalimuyak ang nakaluto na. Dumating ng alas 7 ng gabi si mister, nakaluto na yan, nakaluto na. At hindi lang yon, mother. Si Mrs. ay bagong paligo. Tapos ay nakapagwa na yan, nakapag-blower na ng buhok niyan. At kung magkamisa, naka-rollers pa yan. Skittles and the Mario and the Talaga naman. Hindi pa uso sa amin yan, Yuel eh. Langis ng nyug lang yung lotion. ever he stand. Langis ng nyug, amoy latek. Red right hand. At siyempre, naka-duster. At kaya naka-duster ay may bulsa yung duster sapagkat kukunin na niya yung sweldo na dala-dala ni Mister. Ay, magandang umaga po sa mga misis na tinatawag din pong budget secretary ng pamilya. Opo, napaka-importante na ang ating mga may bahay ay magaling sa pagbabudget, ano? Yung bang alam mo kung magkano lang yung pumapasok every 15th and 30th, o sabihin natin sa isang buwan, alam mo kung magkano lang yung pumapasok at alam mo rin kung ano yung pinagkakagastusan. Kaya nga pinag-aayaw-ayaw na no? Ang sabi nila pinag-aayaw-ayaw na yung mga gastos at saka pagkakagastusan para hindi kinakapos ng pangangailangan ang pamilya. Di ba, ang pangunahin naman pinagkakagastusan natin, pagkain di ba? Pagkain, transportasyon, yung utilities sa bahay, kung ikaw ay nangungupahan. Pero sana wala nang nangungupahan, yun ang aking pangarap. Ako po kasi matagal na nangupahan, kaya medyo mabigat talaga yung nangungupahan. Pero kung ang inuupahan mo ay para bagang yung rent to own, no? Yung inuupahan mo pero eventually magiging sa'yo yung inuupahan mo, ay maganda yon, magandang sistema yon. Pero mabalik tayo din sa pagbabudget. Sobrang importante po yung pagbabudget. So, kailangan matuto tayong pumili ng mga priorities, di ba? Priorities
ng ating pinagkakagastusan. Yung hindi mo na pwedeng baguhin. Meron kang binabayaran sa communication, meron kang binabayaran sa upa, etc. etc. Hindi mo na mababago yun, obligasyon yun eh. Pero meron kang mga bagay na pwede kang makatipid. Halimbawa, kuryente. Maaari kang makatipid sa kuryente. Yung turuan natin yung ating mga anak na, anak, pagka wala namang gumagamit ng ilaw, patayin nyo na ilaw. Mga anak, pagka naman ikaw nag-aircon dyan, halimbawa may aircon kayo, o kaya may electric fan, at aalis ka naman sa kwarto, patayin nyo na yan. Hindi yung iiwanan mo yung lugar na umaandar ang electric fan, bukas ang TV, tapos naka-aircon, wala naman tao, tuturuan natin ngayon. Di ba yung mga nanay, yan ang gagawin ng nanay, tuturuan yung kanyang mga anak kung paano. Pati sa tubig, di ba? Sa tubig, yung tamang paggamit ng tubig, hindi yung akala mo hindi mauubusan ng tubig, yun po. Ang unang magaling sa pagtuturo dyan, ang ating mga nanay. Kaya mga nanay, alam nyo na, alam nyo na, ang bait-bait nyo sigurado ngayon kay Mister. Dahil magsusube si Mister. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. May ano bang say ninyo dito sa naging trending tuloy ito si Senator Robin Padilla, no? Ito, may mga bata rito, taga Muntinlupa ito mga bagong laya ito mga taga Muntinlupa. Ano? Meron po kasing sinabi si Senator Robin Padilla sa isang pagdinig ng Senate Committee on Mass Media yata and Public Information tungkol po sa uri ng mga kabataan ngayon. Parang sabi niya, mahihina yun. Sige, panoorin nga natin yung bahagi ng pahayag ni Senator Robin Padilla. Naranasan nyo yung panahon ng 90s, 80s, na tayo'y mga naglalaro pa sa kalsada, tayo'y masaya pa, alam pa natin kung ano ang camping, alam pa natin kung ano yung pakikipagkaibigan, alam pa natin kung ano ang kalsada. Ang mga bata po ngayon, sad to say, huwag kayong magagalit sa akin. Ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na wag umupo, umiyak. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Magulo. Yan po ang pahayag ni Senator Robin Padilla. Ngayon po, inuulan siya ng batikos, at takot-takot ang mga nagdamdam sa kanyang sinabi. At ang totoo nun ay inaglahi pa si Senator Robin Padilla. Hindi daw, para bagang walang empathy si Senator Robin Padilla, na para bang hindi niya naiintindihan kung ano yung problema ng bayan natin sa tinatawag na mental health. But of course, hindi lang bayan natin Sa ibang mga lugar, matindi rin po ang problema sa mental health. Pero alam po ninyo, siguro dahil matanda na rin ako, parang mas humigit kumulang magkalapit lang kami ng edad ni Senator Robin Padilla. Baka matanda lang sa akin ng mga 2 paligo ito si Senator Robin Padilla, no? Alam nyo bang yung pakiramdam ni Senator Robin Padilla, minsan naiisip ko din. Naiisip ko. Kasi hindi ko naman talaga kilala yung salitang depression na yan nung araw, di ba? Yung mga kasing edad ko, ito, huwag kayong magkunwari. Huwag kayong magkunwari. Yung mga kasing edad ko na mga 50 pataas, hindi na ako magte-35 years old ngayon. Yung mga 50 pataas, hindi natin kilala talaga yung depression. Naaasbaran tayo ng magulang natin no? Hindi lang, ako, naligo lang ako sa ilog yung likod kasi ng bahay namin, ilog na patay. Minsan tumatakas ako kasama yung mga kaibigan ko. Naliligo ako.
naliligo ako sa ilog, pag uwi ko sa bahay, inahanap pala ako ng nanay ko. Pag nakita na niya ako, halatang halata, pag bagong paligo ka sa ilog namamalikas-kas ka, pwede mo sulatan yung super dry yung balat mo, pwede mo isulat yung pangalan mo Tapos yung nguso mo, nangangari lang na ganyan. Makikita ako ng nanay ko. Unang-una, hindi ako kakausapin ng nanay ko sa salita Kakausapin ako ng pamalo At kung ano makuha nun, minsan may hanger, minsan may... subukan mong hangirin ngayon yung anak mo. Pag hindi na 119 ka, ano yun, 9, tatawag ka na. Palagay ko, doon ang gagaling si Senator Robin Padilla. Yun, sinabi niyang, you are weak. You are weak. Dadagdagan ko pa, baka ang tinutukoy niya ron, sensitive. Hindi ba't yung reaksyon ng mga tao ngayon, especially ng mga bata, sa sinabi ni Senator Robin Padilla, isn't that a sign of weakness and sensitivity? Kaya baka naman ang naiintindihan lang natin, yung damdamin natin. Baka hindi naman natin pinakikinggan yung perspective ni Senator Robin Padilla. Kasi magkaiba tayo ng panahon Hindi po ba? Hindi naman ako Gen Z Hindi naman ako millennial. Baka sa paningin ng millennial, nasabihan ka lang ng nanay mo, anak hindi, walang maghahatid sa iyo sa school, wala si driver, walang maghahatid sa inyo, so you need to take the Grab, or you need to take the MRT today. Ang sama na loob, magkukulong ka na sa kwarto mo. Sasabihin mo, hindi ka na mahal ng magulang mo, inaapi ka na. Hindi po ba, ang sinasabi ko doon, magkaiba kasi tayo meron tinatawag na generational gap. Yung sinabi ni Senator Robin Padilla ay maaaring perspective din ng mga matatandang katulad ko. Ngayon, kinukuyog natin si Senator Robin Padilla dahil nagsalita siya ng ganon. Baka naman yung sarili na lang natin iniintindi natin. Totoo naman yung sinabi ni Senator Robin Padilla na may mga bata ngayon na mapagalitan mo lang, ano na ginagawa. Hindi mo lang maibigay yung... Nag-away lang sila nung kaibigan niya. May mental health issue na. Totoo yung sinasabi ni Senator Robin Padilla na masyado sigurong matindi ang karanasan ng mga tao nung araw, kaya binabaliwala ng mga bata noon o ng mga katulad ni Senator Robin Padilla yung mga problema noon. Kayang-kayang palampasin, nalalampasan. Ngayon, iba naman yung paningin ng mga bata. Kumbaga, parehong tama. Pero how Senator Robin Padilla describes the youth now, baka yun ang hindi nila nagustuhan. Pero ako as one, ay naiintindihan ko where Senator Robin Padilla is coming from. Napapa-English ako dito sa kapapaliwan. Baka kasi hindi ako maintindihan ng mga Gen Z. So ang sinasabi ko lang, wala tayong monopolya ng kaisipan dito. If that's the perspective of Senator Robin Padilla, being a grown man, a full grown man himself, at isang policy maker at gumagawa ng mga pamamaraan ngayon kung paano ma-address ang problema na to, at nasabi niya yon, alamin mo rin, ikaw, may mga bata, ano naman ang perspective mo? Tapos magsalubong kayo at bumuo kayo ng palisiya. Ako, wala akong problema doon. Anyway, naisip ko lang, naawa din ako kay Senator Robin Padilla Sa totoo lang, kinuyog nung pinapanood ko kapwa. Sabi ko, pambihira, para namang pumatay ng tao si Senator Robin Padilla sa sinabi niya. Baka naman ang totoo, nagpasakali pa siya, di ba? Sabi niya, maraming mga magagalit sa... Alam niya na may ibang kaisipan. So we cannot have a monopoly of perspective or opinion. Yun ang opinion niya, respetohin natin, at yung opinion niyo naman ay dapat ding respetohin. Ha? Magpapatuloy po tayo. Lakyam, gochap, kauhun. 1 minuto na lang, 7:00 na ng umaga. DZRH number 1 Na naman! sa Metro Manila. Sa 2x2 sa DZRH.
7:05 na umaga. Kausapin natin si LTO Chief Assistant Secretary Marcos Parin Lacanilaw. Asek Lacanilaw, Asek Marcos, magandang morning. Si Katunying po ito. Sir Katunying, good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ngayong umaga sa inyong programa. Opo, Asek, hindi ko natatanungin yung edad nyo, pero kayo po ba nung mas bata napapalo din ba kayo at share mo na ng inyong magulang? Ay, opo naman. Nung araw talagang pinapalo ako ng tatay ko at nanay ko. Kaya talagang iba po talaga yung mga bata nung kapanahon na natin. Hindi tayo kumbaga tayo laking kali eh. Hindi Opo. tayo basta-basta pwedeng anuhan ng mga iba. Tama po. Importante po talaga yan sa mga bata. Kaya ako nga po, dalawa rin anak kong lalaki. Kaya pinaglilinis ko ng sasakyan, pinaglilinis ko ng bahay Yan. para at least maging matatag sila. Totoo yun, importante na yung mga bata ay natututo ng mga mano-manong mga gawain sa bahay, ano? Yung hindi yung ano tawag dito, parang spoon feeding lahat. Opo, tama kayo. Karamihan po kasi ngayon, medyo ganun talaga nangyayari. Kasi ang ating katwiran bilang magulang, gusto natin maginhawa yung ating anak, hindi sila mahihirapan, pero on the other hand, ang naging epekto pala nun sa ibang mga bata, nahihirate ng pag-asa o pagiging dependent sa ibang tao. Tama po kayo. Tama po. But of course, Asek, kaya ako inuumpisan to, sabagat while tayo, yung halos magkakasing edad tayo, alam natin yung buhay noon, ina-acknowledge din naman natin yung environment na meron ang mga kabataan ngayon, ano, na iba magkaiba eh. Kaya kung gagawa ng policy, baka ako pwedeng i-marry pag samahin yung anumang karanasan ng matatanda at yung karanasan ng mga bata ngayon. Kaya nga po, lalo na yung social media na yan, Katunying, isang malaking sa mga bata eh. Kaya talagang dapat ang bata ay kailangan ng magulang patatagin sila. Totoo po. Okay, Asek, pasensya na at parang may kaugnay doon yung ating pinag-uusapan. Di ba no isang araw, may isang estudyante na, ano ba yun, na-establish na ba, tumalon, itinulak, nahulog lang basta, o aksidente, mula dyan sa may LRT station, dyan sa may Muñoz? Base po dun sa mga reports na nakalap din namin, di umano tumalon daw po yung estudyante. At yun nga po, nahulog at natamaan naman ng sasakyan na hindi sinasadya kasi nga po nahulog siya. Yun. So ang cause of death ay yun talagang pagbagsak niya, yung siguro yung damage sa pagbagsak tapos natamaan pa nung driver nung sasakyan. Opo, based po sa report sir, yun nga po yung kanyang cause of death nung bata. Dun, yun po ang reason kung ba't ako tumawag din sa inyo. Yun po, kasi kinulong na custody pa yung driver eh. Opo. Wala siya kamalay-malay. Nagbibiyahe siya na maayos, natamaan niya tuloy yung tumalon. I-educate nyo nga po kami, bakit po ba kahit ang isang tsuper o isang motorista ay sabihin natin wala namang kasalanan, pero pagka merong ganitong klase ng disgrasya, nakukulong pa o nakukustody pa yung driver. Ano po ba ang policy doon? Bakit ba may ganun? Ganito po kasi yan. Ang nangyayari ho kasi yung, alam niyo naman po yung batas natin, pag po may namamatay, kahit na alam natin na hindi naman talaga kasalanan ng driver, kailangan po dumaan sa prosesong imbestigahan. Ngayon, minsan nakakasuhan sila, pero hindi ibig sabihin yun kinakasuhan sila ng ating kapulisan ay para ipitin sila, hindi. Para i-clear sila. Kasi korte yung magkiklear sa kanila o piskalya, sasabihin na ito'y walang kasalanan. Hindi po kasi yung mismo yung oras na yon na sasabihin ng pulisya, sa amin lang po pananaw, na pwedeng i-clear ng pulisya, hindi po. Kailangan lang din naman nila dumaan sa proseso para po mas lalong maklear yung driver. Siyempre, medyo nakaka-confuse yun. Pero sir, may batas kasi, kaya lalo na pag may namatay,
Yan ho, napakabigat po. Kaya hindi lang po sa sasakyan, sa ibang aspeto pag namatay at may sangkot na ibang tao, talagang huhulingin po yun. Pansamantala mo ng iko-kustodiya. Ngayon, doon niya papatunayan na ilalahad doon sa ebidensya na wala siyang kinalaman doon o wala siyang kasalanan. Wala siyang... Kiniklear na po siya kaagad. Kaya pala dito sa pangyayari na to, kinailangan pa maglabas ng pahayag nung ama nung bata na hindi sila magsasampa ng kaso, no? Kasi parang matik pala na merong investigasyon at matik din na may kakasuhan, ano? Opo. May namatay po kasi pero hindi po ibig sabihin yon para ipiting sila. Hindi po, para isang paraan po yon para ma-clear sila ng legal. Dinaan lang po sa proseso ng kapulisan. Siguro po ang total ang pinag-uusapan natin kanina ay puro compromises, ano. Hindi kaya pwede kung sakaling ganun ang sitwasyon, kung iko-custody man yung isang motorista, wag nang ikulong kasi yung iba nasa selda pa eh. Opo, yun naman po ang mali. Kasi during the investigation, pwede naman nilang, alam naman po nila pare-pareho na talagang wala namang kasalanan. Kumbaga dinadaan lang. So, wag siya dapat, sa aming pananaw, kung bigyan ng pagkakataon na wag naman isama doon sa mga kriminal. Sip-sipin mo, may interview ng media nandun sa likod ng rehas na bakal. Tapos siyempre nahihiya yung tao dahil nandun siya sa kulungan, nakatalokbong tuloy, ini-interview. Sabi ko, para namang criminal yung mga tao. Yung po bang mga ganito, halimbawa, meron pa akong isang binanggit na example po, Asik tumatakbo ako sa NLEX o kaya sa SCTEX, ano? Para wag magtampo yung SLEX na rin, ano? SLEX na rin. Biglang tumatakbo ako ng yung maximum speed na 100 kph. Tapos biglang may tumawid. May tumawid. Kumbaga wala naman dapat tumatawid. Nasagasaan ko. May kasalanan po ba ako doon, Asik? Yun na nga po hindi po kayo kasalanan. Sa totoo lang, hindi niya kasalanan yun kasi hindi siya dapat tumatawid dun sa lugar na yun. Opo. At yun nga po, enclosed po yun, expressway po yan. Kaya lang, kailangan yung dumaan po sa proseso para ma-clear po kayo. Kasi nga po, lalo na kung namatay po yung tao, para mapakita nila din sa ng patas, dinaan sa proseso, na-clear yung driver. Yun lang yung proseso po ng pag-clear ng driver, medyo mabigat. Yun nga no? Pagka talaga lalo na po pagka may mga namatay. Kasi kailangan po nilang, hindi lang naman po sa ganyan, sa kalye, pati sa ibang aspeto. Basta pag may namatay, automatic po, kinakasuhan kaagad nila. Then from pag nakasuhan, doon lang po siya makiklear na wala talaga siyang kasalanan. So, kailangan talaga siya ilabas. Although hindi po ako lawyer, pero base po sa amin sa LTO dahil nga sa nangyayaring ganyan, yun po yung masakit doon. Pero ang ano naman po natin, yung mga kaibigan natin sa kapulisan, alam din naman nila kasi motorista yung marin yung mga yan. Hindi naman nila para gipiting yung mga kababayan natin. Bagkus, isang paraan yun para maklear sila. Opo. Okay, yung nangyari po naman sa Cebu, Asik. Opo. Ang tindi nang nangyari sa batang ito, bata-bata, ano? Si Kingston Ralph Cheng, ang ganda ng future nito na disgrasya. Ang findings po dito, tama po ba? Lasing o nakainom yung pong motorista? Opo, ganito po yan. Pumunta po ako mismo sa Cebu, Katunying. Tinignan ko yung investigation. Opo. Base po sa investigation, talaga pong lasing yung binatilyo na nakabangga dun sa biktima. Yun lang ang naging proseso. Ang tagal bago siya na-check, dinala sa ospital yung driver. So nung na-check siya after 18 hours, kung di ako nagkakamali, 12 hours, syempre na-flash out na, sinaksakan na kasi ng mga ng tawag nito ng suwero. So na-flash out na. Pero ang dami po naming ebidensya. Wala silang maikakaila. Sabi ko nga po nung oras na yon, ay huwag na tayo magsinungaling dyan. Alam natin na napakalinaw na lasing yung driver. Opo. Tanyo naman po, ang dami po, base, hindi lang yun, base sa video,
ang dami niyang sinagasaan, dami niyang binangga, tapos makakapatay pa siya ng inosenteng tao na naglalakad lang sa gilid. Hindi po katanggap-tanggap. Opo, opo. Pero sinasabi ko nga, Katunying, o sige, lagay natin sa punto na hindi nga siya lasing. Pero hindi yun mas lalo siyang matindi yung pananagutan niya. Bakit niya kailangan takbuhan hanggang sa makabangga siya ng tao? Marami siyang tama po 'yun, ano. Ang kaibaan lang, meron kasing specific na batas, yung Anti-Drunk and Drug Driving Act, ano. Ito may homicide na pangyayari. Mas mabigat yata parusa dun eh. Mas mabigat po. May mataas po ang penalties niyan. Yung mahuli ka lang na drunk driving, magsisimula sa 20,000 pataas po yan. Oo. So, Ito may napatay pa. May napatay pa. Meron pang napatay. Pero syempre walang halaga po yung penalty na yun eh. Kaya sa amin po, dapat po talagang, may pananagutan siya, pati po yung registered owner na may-ari ng sasakyan. Pero moving forward po, ito kasing pangyayari, parang makapangyarihan ba tong pamilya nito? Itong si Sean Andrew Pajarillo, itong driver na to? Very influential ba yan? Bakit nagmukhang mga busabos yung mga nag-iimbestiga iniwanan eh. Hindi nga na pasailalim sa breath analyzer yung driver na to eh. Opo, wala po akong idea kung sino yung magulang niya o sino yung kapamilya niya. Pero kaya po ako mismo ang pumunta po sa Cebu. Hindi ko po hahayaan yung mga ganyan. Kaya mayaman sila o super influensya nila, sir, may buhay eh. Kahit na hindi mayaman yung biktima, kahit ordinaryong tao, kagaya nga po ng mga nababangga nung nakaraang endurance challenge, hindi po kami matutulog ang LTO para hindi ho panagutin yung mga ganyan na abuso. Abuso po yan eh, walang disiplina yan. Tapos susuportahan ho ng magulang, hindi ho kapatanggap-tanggap yun. Kaya ho nagkakandaloko-loko yung mga kabataan na yan eh, dahil sinusuportahan ng mga magulang na wala sa ayos. Parang kinukonsinte, no? Konsentidor ang mga magulang. Ito, katulad po nito. Nila yan eh. Katulad po nito, Asek, ano? Nakarating sa ospital, dinala parang naging refuge niya ang hospital, hindi na makapasok doon ang mga investigador. Kumbaga naharangan na sila at kung ano-ano na sigurong karapatan ng driver ang sinasabi, when in fact doon pa lang sa crime scene dapat nagawa na yung kaukulang pagtetest. Bagamat sabi nyo nga may iba pang mga ebidensya. Yung breath analyzer po ba, meron ba talaga tayo niyan? Meron po kami sa LTO, sir. Lahat po ng mga LTO or mga regional offices namin, lahat po meron yan. Halimbawa, pag may mga nangyari hong aksidente, pwede pong humingi ng tulong sa amin ang kapulisan o yung mga enforcement na unang rumisponde para papuntahin po namin yung LTO enforcer po natin. Pero sa kaso pong ito, sabi ko nga po, lalo na maayos po yung regional director ng PNP dyan, si General Maranan sa Region 7. Nagtutulong ho kami para mapanagot itong taong ito. Saka kahit na po sa totoo lang, kahit anong impluwensya ng kanyang magulang ay hindi ho ubra ngayon. Kasi hindi ho tama. Wag ho nating konsintihin kung may mali yung anak natin. Tapos ituwid natin. Hindi ho tama yun eh. Totoo po yan. Naalala ko, Asek, nung bago pa lang kayo, napag-usapan na natin tungkol sa drunk driving eh. Hindi ba parang pwede namang as a part of prevention ng aksidente, may mga nightclub na alam mo namang lasing yung magmamaneho, doon pa lang pag upo niya sa sasakyan, nagbukas siya ng sasakyan niya, huli na siya, pwede na siyang i-breath analyzer. Naalala ko dati, parang sumang-ayon kayo sa proposal na yun eh. Meron na ba kayong specific action na pwedeng gawin doon para wala nang buhay na mawala, kagaya nitong nangyari kay Kingston Cheng?
Opo, actually Katunying, yung operation na yan, anti-drunk driving sa mga club, Opo. talagang gagawin po namin kasi normal yan na nang ginagawa nila every weekend. Sobrang mga kababayan natin may katigasan din ng ulo na ginagawa nila yan. Pero sa amin, ang magiging action ho namin, talaga mag-ooperate po kami ganyan. Nung nakaraan, nakapag-ooperate po kami, nakahuli rin po kami ng mga nasa drunk driving sa gabi. Pero lalo na ho ngayon, nadagdagan na po yung mga tauhan namin. Nabinigyan po kami ng DOTR ni Secretary Banoy ng mga Philippine Coast Guard. So mas ma-actionan po namin lahat yung mga yan. Ito palang kolokoy na to, itong batang si Pajarillo, galing sa club, nagkakabuwal-buwal na nga raw, natutumba na raw yan bago makarating doon sa sasakyan niya. Kumbaga talagang lasing na lasing. Doon pa lang, sa totoo lang, hindi dapat nakakapagmaneho tong mga ganitong klase ng tao. Pero, ay nako, aasahan po namin ang mas aggressive na mga actions po ninyo dito, Asep. Opo, sa amin po sa LTO, mas dodoblehin po namin. Papakita po namin ang resulta sa inyo within the month. Ngayon lang pong month na to, para mayanig po yung mga nagda-drunk driving na yan. Opo. Doon naman po sa case nung bata, sa ano ko lang po yung magulang, wag mo ninyong konsintihin yung anak ninyo. Talagang lahat ng paraan po, magtutulungan po kami ng PNP Region 7 para po managot. Sa amin nga po, ang recommendation ko, habang buhay na siyang tanggalan ng lisensya. At yung magulang naman alam nyo naman na pupunta sa party yung anak ninyo at sinasabi niyang may impluwensya siya. Sino ba naman yung kumuha siya ng driver, ipag-drive yung anak niya? Opo. Tapos yung mga kaibigan naman, sir, hinayaan pa rin magmaneho yung bata kahit na bumabagsak na. Ay, grabe talagang yung makikita mo yung sayang, dapat hindi na umabot sa ganun. Una, yung may buhay na nawala, at sigurado yung buhay nitong batang to hindi na magiging normal dahil sa nakapatay siya. Tama po kayo. Totoo po. Tama po kayo. Hindi, matuto tayo bilang magulang, matuto tayo sa nangyari na to. 3 beses yung po sinabi, Asek, sa interview natin 3 beses yung ine-emphasize na hindi dapat kinukonsinti ng magulang kung merong maling ginagawa ang anak. Kaya, salute to you. Opo. Thank you po. Opo. Asek, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga. Opo. Si Assistant Secretary Marcos Parin Lacanilao ng LTO. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Iyon, Biklima, Kuya Julius Imperio. Alam nyo, pagka bilis ang usapan, parang walang katapusan yan. Ang hirap. Yung iba-iba babayaran mo, iba-iba pupuntahan mo, iba-iba due date, kung saan-saan ka talaga mapapadpad. Aminin natin, sayang oras, sayang pamasahe, pero ngayon, hindi na kailangan yan. Meralco, current or overdue, pati PLDT, Signal, SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Lahat ng yan, nasa Bayad Center, Bayad Agents at Bayad Partners na malapit sa inyo. Mainam, isang lakad lang, bayad na lahat. Tipid sa pamasahe, tipid sa oras, yan ang praktikal, yan ang diretso, yan ang serbisyong hindi ka na paiikot-ikutin. At kung bayad ng pag-uusapan, yan yung dating Bayad Center 28 years na pong kaagapay ng mga Pilipino sa bayarin. Kaya basta bills payment, piliin mo ang tatak na matagal na. Tatak Bayad, supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, mahigpit na batas laban sa political dynasty sinusulong ng koalisyon ng mga negosyante at civil society groups. Atong sa ulo ni Atong ang itinaas sa 20 milyon.
Senator Raffy Tulfo at Grace po nangunguna sa senatorial survey. Pilipinas at China kapwa nanawagan para sa isang constructive dialogue. Ilang senador itinutulak na palitan na ang Chinese ambassador sa Pilipinas dahil sa pagiging agresibo at sensitive. At Kuya Kim Atienza may sagot kay Robin Padilla sa pahayag nitong mas mahina ang mga kabataan ngayon kumpara nung 80s at 90s. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Tumutok sa DZRH at manalo ng isa 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. Ay! May nanalo na! Ay, masaya pala ang mga taga Bureau of Customs. Happy 124th anniversary! Happy 124th anniversary sa Bureau of Customs, Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. At sa mga taga Customs, nakakahit ba kayo ng target? Oo naman daw, oo naman. At sana tuloy-tuloy niyo yung kampanya laban sa illegal na sigarilyo. At pati na rin sa vape, baka pwedeng i-ban na yung vape na yan. I-ban na yung vape na yan. Ako para tayong sirang plaka dito eh. Meron ba nakikinabang sa vape na yan? Sino? Mamaya na natin tanungin dahil meron ang nanalo dyan sa Barangay Moonwalk, Parañaque. RH6 Sherwin Alfaro. Sherwin! Go, go, go! There were no way to speak. Anthony, Cherry, ang ating searchy at ang hinahanap niya ngayon na magiging kapares ngayong Valentine. Ano naman, no? Ayan, no? Tignan mo, ang ating searcher. Ang searcher na, ayun, no? Sumisilip na. Sumisilip na. Parang nang-aasar lang, di ba? Yan ang ating winner ngayong umaga sa ating Malakas promo. Dito yan sa Barangay Moonwalk sa Parañaque na nagdiriwang ng kanilang special non-working holiday ngayong araw dahil ngayong araw ng Parañaque. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Napili nyo na ba yung ating searching ngayong umaga? Napili ko na po si Anthony Taberna. At si Anthony Taberna ang napili niya na maging ka-Valentine. Ang bihira, no? Ang ka-Valentine kong gusto, si Anthony Taberna. Sorry. Si Gary Baha. Si Gary, si Gary. Gary Tevez, Jerry yun. Jerry Kabaha. Si Jerica, si Jerica. Sabi ko sa'yo. Ang pangalan niyo? Eva Elena Sirino po. Eva, nagtitinda dito ng mga, tignan mo naman yung mga Valentine's gift na pang magjojowa ngayon. Ito po, bumili na lang po kayo ng pang-Valentine's. Magkano ba ganyan? Bumili niyo para makabenta po ako. Dito kay Anthony Tabaha. Anthony Tabaha. Salita ka na, tinatanong ka. Tabaha. Pinig ka sa tenga mo. Wala naman pala pinakikinggan. Wala naman pala. Eva. Ate Eva, marami ka na bang natukso? Ano na? Marami na ba siya natukso si Eva Eugenio? Marami ka na bang natukso? Marami ka na natukso? Kaya ba niyang kantahin yung kinanta ni Eva Eugenio? Yung Tukso? Kaya mong kantahin daw yung kanta ni Eva Eugenio. Yung Tukso. Tukso, layuan mo ako. Wala, hindi ko na alam. Sayang kung medyo mahaba-haba yan, may dagdag yan eh. May dagdag ka sana kung mahaba-haba yung linya. Nakalimutan ko na. Naku, sayang, nakalimutan. Lunes ng tayo. Amira, nagkahalo-halo na.
Nagkahalo-halo na yung kanta. Huwag mo kausap to. Pero sino ka pa rin tumalang sa tuwing umaga? Anthony, Berna, at saka si Jerry Baha. Yun. Salamat, Ate Eva. Thank you. Eto, bigyan natin ng 1,000 pesos. Yehey! Siyempre, kapag nasikutupan yung ating word of the day, meron kang dagdag na medium component. Gymnastic. Ano pa po? Ano? Word of a day, gymnastic. Dynasty. Yan, mukha kang taga-Ming Dynasty. Yan, ha? Kasi tignan mo naman, meron pa siyang ano dyan. Ano ba yan? Yung pahangin. Pangin, Dahil ayos yan. pala. Oo, dahil habang nag-internet ka, pwede kang makinig sa mga programa ng DZRH gamit ang medium component at sa atin ang Astro Appliances, alagang Astron, alagang maaasahan, available sa inyong mga suking appliance store nationwide. At hindi lang yan, dahil Valentine's Day bukas, eto, mag-spaghetti ka na lang! Opo, maraming salamat sa Spaghetti pa baba. Yan, nahatid sa'yo ng ACS at ng DZRH ang ating Medyo Noche Basket ngayong Valentine's Day. At isalita ka na salita, bakit? Maraming po salamat sa DTRS. Para kang labubo. Ang ingay mo. Ano, labubo. Kaya at hindi lang yan. Meron ka pa tatanggapin ng pinakamalaki, pinakabago, ang Pride with Fabric Conditioner with Korean Strawberry Bloom Detergent Powder and Stain Away Formula. 2 kilo yan. Kaya naman kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan! Maraming salamat po. Yan, at siyempre maraming salamat sa mga nais manalo ng 1,000 pesos. Pwede kayong bumili ng mga love gifts ngayon. Yan, may mga bulaklak, may mga iba-ibang stuffed toy. Dito sa kanto ng Moonwalk. At siyempre, kapag nanalo kayo ng 1,000 pesos, kapag nahuli namin kayo nakukinig sa DZRH, sa Malacash Promo kasama ang Pride Detergent. Arrange number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ay, kaugnay po ng malakas sa promo natin. Naalala nyo si Aling Daisy Artista? Yung pong may asawang na-stroke. Tapos ay nagtitinda po ng kape doon sa isang pwesto dyan sa may Ubando, Bulacan. Nako, mamaya po meron kaming update sa inyo. Hindi ko na patatagalin pero mamaya pa-play namin yung video. Sila po ay nakalipat na ng bahay. Nakalipat na po sila ng bahay mula dun sa bahay na talaga namang mukhang hindi bahay. Ngayon po ay nakalipat na po sila ng tirahan. Mamaya po ipapanood po namin sa inyo. Nakakatuwa, pinagtagpo tayo ng Panginoon, ano? Sa pamamagitan po ng malakas promo natin with Sherwin. Nakausap natin si Aling Daisy na i-link up natin with government agencies. At ngayon, meron na silang bagong bahay natitiran na mas maayos kaysa sa kasalukuyan nilang kalagayan. Mamaya, sa pagbabalik na Pangunahing balita. 7:33 na umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aha. Naku. Matindi ito. Aha. Naku, grabe. Mamaya, may nahuli. May nahuli. May nahuli ang CIDG sa ARTA. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Tuloy ang mga balita, itinaas na ng DILG sa 20 milyon ang pabuya para sa makapagbibigay ng impormasyon na makatutulong sa pagka-aresto sa most wanted ngayon sa bansa na si Charlie Atong Ang. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nagmula ang pondo sa confidential funds ng kanilang ahensya at ng PNP. Ang anunsyo ng kalihim ay kasunod ng panibagong arrest warrant na inilabas ng San Pablo Laguna Regional Trial Court laban kay Ang kaugnay sa kaso ng missing sabongeros. To 20 million pesos for information leading to his arrest. Seryoso kami dito 20 million pesos
information leading to its arrest. Kung tinatanong nyo kung saan nagagaling yan sa mga confidential funds provided to the PNP at saka sa DILG para sa mga ganong klaseng kaso. Ang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla. Sinagot ng TV host na si Kuya Kim Atienza ang pahayag ni Senador Robin Padilla na mahina ang mga kabataan ngayon at hindi uso ang salitang depression kumpara noong 80s at 90s. Ito ay matapos ding ihalimbawa ng Senador ang anak ni Kuya Kim sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media na nasawi sa pamamagitan ng pagpapatiwakal. Sa Facebook post ni Kuya Kim, binigyan din nito ang kahalagahan ng kabutihan at pag-unawa sa mga taong nakakaranas ng depresyon. Ayon kay Kuya Kim, bagamat magkakaiba ang pananaw ng kada henerasyon sa usapin ng depresyon, malinaw ng pangangailangan para sa suporta at tulong sa mga nakakaranas nito. Nanguna si Senador Raffy Tulfo at dating Senador Grace Poe sa pinakahuling Tangier Survey para sa 2028 senatorial race. Kasunod ito ng pag-anunsyo ni na Senator Robin Padilla at Pasig City Mayor Vico Soto na hindi sila tatakbo sa susunod na eleksyon. Sa resulta ng survey, nakakuha ng 49.8 voter preference si Tulfo na sinundaan ni Poe na may 43.5%. Parehas namang nasa rank 3 to 7 sina Senators Alan Cayetano at Loren Legarda. Kasama rin sa mga nangunguna sina Davao Mayor Baste Duterte at Congressman Paulo Duterte. Sinundan ni na DSWD Secretary Rex Gatchalian, Manny Pacquiao, Cheese Escudero, Ben Tulfo, Quezon City Mayor Joy Belmonte, DepEd Secretary Sani Angara at iba pa. Alas 7:44 nanawagan ng 31 mga kilalang business group at civic organization sa bansa ng isang totohanang batas na nagbabawal sa political dynasty. Sa joint statement na inilabas ng naturang koalisyon na kinabibilangan ng Makati Business Club at Management Association of the Philippines, iginiit nila na hindi mabubura ang korupsyon hanggat mayroong political dynasty sa bansa. Bagamat aminado ang grupo na ang pagsama sa anti-political dynasty bill sa priority measures ng administrasyon ay tanda ng progreso, hindi pa rin nila ito tumutugon sa nakasaad sa saligang batas. Umapila sina Senator J.B. Ejercito at Raffy Tulfo na palitan si Chinese Ambassador to the Philippines Jing Quan dahil sa umanay pagiging agresibo nito. Ayon kay Senator Ejercito, bago pa lang ang ambassador ngunit masyado na itong aggressive at sensitive, bagay na hindi anya nakatutulong sa issue ng West Philippine Sea at sa relasyon ng Pilipinas at China. Bago pa lang itong Chinese ambassador, kung di nagkakami, wala pang 2 months. Hasn't been here for 2 months since he assumed. And it's very hostile. And it's not improving our relationship with China na kumbaga damage na nga because of the situation the West Philippine Sea right now. So instead of dousing cold water to the fire, he's adding fuel to the fire. So I think kung mas maganda kung papalitan ng someone who is more diplomatic in dealing with the Coast Guard. Pabor din si Senator Raffy Tulfo na palitan si Quan dahil lagi umano nitong binabantayan at sinasagot ang bawat pahayag ng mga senador. Giit ni Tulfo, ang pagtindig ng mga senador ay para lamang iparating ang hinaingat posisyon ng publiko at hindi dapat ituring na banta ng Chinese Embassy. Itong isa masyado siyang sensitive and aggressive at the same time, parang balat sibuyas, and agresibo siya sa kanyang mga aksyon, yung kanyang reaction sa mga developments sa mga nangyayari dito. I think, maybe, wala naman akong recommendatory power o wala akong authority para sa palitan. Pero it will be best for the interest of the Chinese and Philippine relationship na siguro magkaroon ng bagong ambassador. Ang tinig ni Senator Raffy Tulfo. Susunod! Tito po! Sino tong controversial na aktor, politiko na kumpirmado daw dahilan ng hiwalayan ng magjowang bading? At
Si Giselle Ricafort, siya na ang bumibili ng bulaklak. Ba't ikaw bumibili ng bulaklak, Giselle? Dapat ikaw ang ibinibili ng bulaklak. Baliktad na ba ngayon sa panahon ng mga Gen Alpha? Ganon. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 747. DZRH number 1 Na naman! sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Pangunahing balita. Ay! Happy birthday uli kay Mayor Ray Cat at kay Ninong Dong Tolentino. Engineer Tony Nanggel, happy birthday. Bukas birthday din pala ni ating Chris Aquino. Happy birthday. Sino po ba nagbe-birthday ng Feb 14? Si Heart Evangelista, no? Sales. Si Val Gonzales, birthday din ni Val Gonzales. Si Caselo Lagmay, birthday din ni Caselo Lagmay. Magandang umaga po sa lahat ng mga nagbe-birthday dyan. Hindi, mamaya na nga ito. Unahin natin yung namimili ng bulaklak. Ba't ikaw ang namimili ng bulaklak? Sandali lang, ha? Si Giselle Ricafort, namimili ng bulaklak. Giselle, saan ba bumibili? Giselle, ineng. Katunying dito sa Libertad, Pasay City. Libertad, Sumipa ganda. pang lalo. Oo, sumipa pang lalo yung presyo ng mga bulaklak dito ngayong bisperasya ng Araw ng Mga Puso. Pumapalo na sa hanggang 6,000 piso yung presyuhan, depende yan sa klase at design, tulad ng may tsokolate at teddy bear. Yung isang dosenang rosas, 3,000 piso na ngayon mula sa 2,000 piso kahapon. 500 piso lang yan sa ordinaryong mga araw. Mabibili naman sa 150 hanggang 200 yung kada piraso ng rosas mula 70, 1,500 piso naman yung assorted na bulaklak, gayon din yung may isang piraso ng sunflower na 600 piso lang noon. Para naman sa mga gusto ng dried flower, meron din ditong mabibili ng mula 1,500 hanggang 2,000 pesos. Pero bukod sa mga bulaklak na pang-araw ng mga puso, mabenta at tumaas din daw yung demand ng mga bulaklak pampatay. May mga suki raw kasi na tradisyonal rin maglagay ng bulaklak doon sa puntod. May nakita ko, Gisela, sa group namin, yung bouquet ng bulaklak. Sabi ko, para namang pampatay itong yung ibinigay doon sa isang office mate niya. Ang nakalagay doon sa card, patay na patay ako sa'yo. Oo nga, Katunying, kasi marami, alam mo naman yung mga Pilipino, hindi ba? Kanya-kanyang paraan kapag ganitong may mga palipad hangin ba? Ayan, diba? tama. Na nila. Ikaw ba na-engganyo, nakukumbinsi sa mga palipad hangin na ganon? Depende, Katunying. Ako kasi ay old soul kasi ako, kaya yung mga ganyan hindi tumatalab sa akin. So kailangan sa'yo, meron talagang flowers and chocolates and candlelight dinner. Yung traditional, Katunying, na naniningalang pugas. Pumupunta pa sa bahay. Tapos ipinag-iigib pa ng tubig, saka ipinagsisibak ng kahoy.
Ganon. ganon yung nakalakhan ko. Kaya ganon dapat ngayon. Bulakenya. Oo, Katunying. Bukod, Katunying, dito sa mga pinag-uusapan nating bulaklak, pati pala yung mga bulaklak na pampatay daw ay mataas yung demand at mabenta na rin ngayon. Yung arrangement ng Malaysian Moms, 500 piso sa mga ordinaryong araw, 700 hanggang 1,000 piso na yan ngayon. Yung maliit namang paso niyan, 100 noon, 250 hanggang 300 pesos na yan ngayon. Asahan na, sabi ng mga tindera dito, natataas pa raw yung presyuhan ng mga bulaklak mamaya yan hanggang bukas mismong Valentine's Day, February 14. Ito si Giselle Rico Point para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Oy, baka kailangan nyo nang magpalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Oy, si Attorney Red Sularbel pala, bukas din ang birthday. Happy birthday. At ngayong araw na to ay birthday naman ni Kelly Ramos, staff ni Mayor Wes Gatchalian. Si Mayor Wes, kailan ang birthday? Advance happy birthday sa iyo, Mayor Wes Gatchalian. At belated happy birthday no isang araw kay sa airpat mo, kay Mang William Gatchalian. Wala ba tayo dyan? O yung best-selling 7-seater SUV ng Cherry Auto Philippines, ito pong all-new Tigo REV Luxury Edition, ay nakapagtala ng best-in-class fuel efficiency rating na 84.28 kilometers per liter equivalent ng gasolina equivalent matapos ang fuel eco run na isinagawa ng Department of Energy noong 2025. Batay po sa resulta ng pagsusuri ng DOE, ng una ang Tigo REV LE sa mga sasakyang sinuri sa mga kategoryang plug-in hybrid, diesel at gasoline. Ang Tigo REV LE ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang electric at hybrid driving range na hanggang 1,400 kilometers sa isang full tank at charge. Ang tindi, sa halagang 1.528 million ay maaari ka na makabili ng matipid at reliable na 7-seater SUV, ang Cherry Tigo REV Luxury Edition. Kaya ano pa hinihintay mo? Hapopoy, Taruk! Mag-test drive na! Move it nice and easy. Girl, you make me lose my mind. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Ayun, Kuya Boy Fabian. Ate Lani, andito na siya. Nabitin tayo kahapon. Sino ba tong confirmed na dahilan ng split up ng magjowang bading? Live via satellite mula sa Land of the Rising Sun, Japan, sagot sa kahirapan. RH47, Tita Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang street dito. But anyway, kahapon na may Kaido na pa naman wala kaloka, nagkandatuwad ako doon. Anyway, itong si actor naman na to, nagkakandatuwad din. Nagkakandatuwad din, no? Ng dahilan. At ito ang dahilan kung bakit nagkahiwalay pala ang dalawang couple na parehong bading. Yung si Actor J ay tumatayong lalaki, samantalang si Actor R ay ang babae. Although pareho silang artista at sumikat sa isang noon time show noon. Ito na ngayon ang kwento. Ikinumpirma nga, kumpirmado nga pala talaga na itong si Letter J ay nagkaroon ng relasyon kay Letter J. Malaki daw kung magbigay yung Letter J na may kinalaman din ang kanyang career sa mga politika, ganon, Tapos, sobrang laki daw kung magbigay ito. At ang nakakaloka at super mega nakababaliw ay dinededma raw nitong si Letter J, si Letter R, kaya nagalit ito at nakipaghiwalay. So, sabi nga nitong si Letter R ay sana nga daw ay wag na mag-deny itong si Letter
letter J din. Si letter J din. Dahil totoo naman daw na nagkaroon ito ng relasyon doon sa isang controversial na aktor. Hindi na natin bibigyan ng kung ano mga pangalan nila, pero sabi nga ng ating source ay talaga daw na itong letter J na ito ang naging tunay na dahilan ng hiwalayan. O ayan, iyan naku, Diyos ko, salamat at nakapasok na rin ako. Oo nga, sabi nga ni Kuya Boy Fabian, ay salamat, akala ko mabibiti na naman kami. Sabi nga ganun. Oo. Dami mong ayan. fans. Ano Kaya daw hindi ba? ko lang Ba't medyo ba bibigyan- nandiyan ka sa Japan? Nagja-Japayuki ka na ba? Oo, nagdadjapayuki na ako at nagakot ako ng maraming yelo para gawing halo-halo. Ayan. Enjoy! O, ayan muna ang ating DC. I love you, Mami Sherry Ramirez. Yan ang ating DCRH Showbiz News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Babu! Ang bilis ng oras, pero Miss Apit, dali lang ha, pagbigyan mo ako dito ha. Gusto lang natin tapusin tong programa natin ngayon sa isang magandang balita, ano? Bago ang damdaming bayan, sapagkat gustong-gusto po kasi naming ibahagi po sa inyo kung hanggang saan umabot yung pong ating pagpapanagpo with Nanay Daisy Artista. Ito po yung nakikinig lang po siya sa DCRH ha. Kapag nakikinig ka talaga sa DCRH, ito magiging ang mitya ng maraming bagay sa buhay mo. Pero itong kay Nanay Daisy Artista, alam namin na ito'y umpisa ng mga bunga ng kanilang pagsisikap at kanyang paglaban para sa kanyang pamilya dahil sa pagsisikap niyang mabuhay kahit na mahirap, kahit napakahirap, tuloy-tuloy po ang kanyang paglaban. Lumipat na po sila ng kanilang bagong tirahan sa tulong po ng mga kaibigan natin sa DSUD. Secretary Aliling, thank you po sa inyo. National Housing Authority, kay GM Jobentay at kay Assistant GM Alvin Feliciano, thank you po sa inyo. At nandito po yung tagpo kahapon ng RHTV. Take it away. O, TDC, ayan na. Nakalipat na. So, ngayon, tingnan natin yung bahay mo na tinanover ng NHA. Then, pag-usapan natin yung kabuhayan ninyo mamaya. Dahil gusto namin ma-maintain nyo itong bahay na sa dami-dami ng mga naghahangad na magkaroon, napakabuti ng pagkakataon sa'yo na dumating itong oportunidad na magkaroon na kayo ng bahay. Hindi na kayo magtatsaga doon sa tubig, sa guho na bahay ninyo. Please, dito yung safety ng pamilya mo, na-provide na, diba? Ng 2x2. Ngayon naman, yung sustainability, gusto natin na magtuloy-tuloy yung kabuhayan ninyo. So, kaya nga po, sinabi ko nga po sa Rebard yun, malaking tulong po yung ginawa po ng Dos Portas, lalo na po sa inyo. Kung hindi po dahil sa video na yun, hindi po talaga kami makakaano. Ilang beses na rin po kami laman ng iba ako so talaga po hindi kayo babahain. Napakataas ng lupain na ito. Malayo kayo sa baha. Sabi nga po, malayo na daw po kami sa disgrasya po. So, ngayon, bisitahin natin yung unit na pinaglipatan. Kasama natin si Ate Jonel. Ang napakabait na ni Ate Daisy. Kagawad po ng San Pascual. Si Kagawad. Kagawad ng San Pascual. Kagawad Ricky Morales. Kagawad Ricky Morales. Sila yung nag-facilitate para dun sa paglilipat na ginamit yung utilities ng local government ng Barangay San Pascual. Papasalamat po kami at ginamit kayo ng Panginoon para nakatulong sa aming kababago na si Daisy. Ayun po ang namin na maialis sila doon sa guho na halos 1 taon na rin, no? Na nandun sila. At papasalamat din kami sa National Housing Authority dahil sa oportunidad na naipagkaloob din kay Ate Daisy na makalipat sila dito sa ligtas na bahay.
May 2 kwarto pa kayo? Opo, meron po. Yan, susunod. may laundry May laundry area, may CR na sarili. Pinagkalooban po Wow. kami. May Sa laundry bahan daw area. po. Yan, kompleto. May lababo. Malayo po sa... Actually, maayos pala yung finishing kasi may pintura na. Tapos, may kompleto na, functional na yung banyo. May tubig, may flush, may shower. Opo, ito Tapos, po yung inano sa amin. Yan yung inyong tinanggap na Mga katunayan Na binigay po ng ano. ng NHA. Opo. Oo. Napirma. Tapos yun, maliwalas din, tsaka malakas din yung hangin kasi napakaraming bintana. Ayan, no? ventilation. Ayos yung ventilation yan. Yan, so, nalagyan ako pina. Maganda nga po yung panatag na po yung loob ko dito. Tsaka ito po may ano ko na po ito, may papagamot ko na rin po dahil nakita ko naman po yung kung gaano ko ganda. Malapit lang din yata sa center, sa barangay. Opo. So at least may wheelchair mo siya papunta doon sa barangay para kung kailangan ng Para check-up. po sa therapy. Ulitin ko po mga ano. At sabi niya gusto niya na rin maglakad. Kasi Opo. makakalakad na daw siya dyan sa labas. Ay, makakalakad ka na dyan sa labas? So, at least nagpapasalamat din po tayo na may ganitong mga programa ang pamahalaan na at least kahit pa paano yung kagaya ninyo ang mabigyan ng prioridad na makalipat. Daisy, may isa pa kaming gustong ibahagi sa iyo. Nakalikom pa kami ng 29,000 piso. Para sa inyo yun, sa pamilya mo. Ngayon, gusto natin na masustain nyo ito, itong tahanan nyo na ngayon, na ma-maintain nyo kung ano yung mga kailangan nyo sa pamagitan ng maayos at wastong pagdidesisyon tungkol sa kabuhayan. May maaari kang bagong venture na magawa at mapag-isipan, mapagplanuhan sa tulong na rin siguro natin, Jonel, ng ilang mga kaibigan. Malapit lang po yung pinag-aanohan niya sa punduhan. Yung produkto po na, ano ba, mga talaba, isda! Pwede ka maglako ng isda dito. Malaking oportunidad. Pwede rin po. Pwede rin po. Nakabalat na ng 1 kilo, kalahating Pwede kilo. po. Pwede po. Oo na, pag ginano, nirequest nila, pwede ba palinisan? Lilinisan na lang para, Pwede diba? po. Sabi ko, pagkakita ko pa lang po sa lugar sabi ko, Kasi po magandang pakiawan oportunidad, po yung makakapagano nasa ka ng negosyo. Ubando eh. Ito na Pwede po siguro. yun. Kasi dati naman po ako nagtitinda ng mga tilapiyang buhay. Pwede po, nagtitinda po ako na sa Balintawak eh. Pwede po. Pwede. Kaya ko po manon mga is. Para po sa pamilya ko. Marami po salamat Dos for Dos. Thank you po. Yes. Sa DCRH po, thank you po. Salamat po. Marami po salamat, Dos for Dos. Marami po salamat. Nagalaw niyo pong wheelchair sa asawa ko. Marami po salamat sa inyo. Mahal ka niya, Ate Daisy. Thank you po. Salamat para po sa po talaga yan. Thank you po. Salamat po, Dos for Dos. Salamat po, DCRH. Ricky. Salamat po. Thank you po, Dos for Dos, DCRH. Salamat po sa inyo. Salamat po, Kuya Anthony, Kuya Jerry. Thank you po, Dos for Dos. Salamat po, DCRH. Kayo pa rin yung number 1. Thank you po. Thank you, Ate Daisy. Kailangan ay sinupin ninyo yung inyong bahay. Pwede, laging malinis ha, laging malinis. At nang sa ganun ay matuwa din yung mga tumulong po sa inyo. Siyempre, yan ay inuulit lang natin. Salamat tayo sa Panginoon Diyos dahil pinagtagpo tayo sa ganitong circumstance. Sherwin, maraming salamat sa iyo. Hindi pala natin nabanggit si Senator Secretary Rex Gatchalian kay Yusek Yuli Aguilar. Talagang pinuntahan nila yung para dun sa sustainable livelihood ng pamilya. With that, kami nagpapasalamat sa inyo sa inyong walang sawang pagsubaybay sa palatuntunang Operation Tulong. Yeah. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! This time check is brought to you by